Holy and merciful our Heavenly Father God, who loves us. Thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. In this Lord's Day, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Ngayon po, na araw po ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na magkakasama. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and through the fellowship. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. Our Lord gave us another chance this year 2025, so let us do our best to accomplish the will of God through our Christian life. Ang Panginoon po ay nagbigay po ng panibagong pagkakataon sa panibagong taon na 2025, kaya nawa gawin po namin yung aming makakaya na magawa po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. By the grace of God, we were able to finish the District 1, Cell Group 11, 12, and 13 Bible Seminar successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa ang District 1, Cell Group 11, 12, at 13 na Bible Seminar. Please help the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakusap, tulungan niyo po ang lahat ng mga bagong naipanganak na muli ng mga brothers and sisters na sila po ay makapanatili sa iglesia at magpatuloy po sa kanilang buhay Kristiyano. And also we are praying for incoming the Lobo Batangas Bible Seminar from January 27. At dinadalangin niyo po namin yung paparating po namin na Lobo Batangas Bible Seminar na mag-umpisa po sa January 27. Let us do our best to preach the gospel to the end of the world according to the God's word. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na may pangaral po yung Ebanghelyo hanggang sa kaduludulahang bahagi ng lupa ayon po sa salita ng Diyos. Today also, we have gathered here in order to listen to your word. At ngayong araw din po, kami po ngayon ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita. Please open our heart and let us incline our ear to the word of God so that we can clearly understand your word. Pakusap, ikiling niyo po yung aming mga tenga at buksan niyo po ang aming mga puso upang maunawaan po namin na malinaw ang iyong salita. We know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na meron po kami ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them have a priority to have a sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa magkaroon po sila ng prioridad sa kanila pong buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having some sickness or any difficulties, please give them more strength to overcome it. Kung meron man po ng mga brothers and sisters na mayroong sakit at nasa kahirapan, pakusap, bigyan niyo po sila ng kalakasan upang mapagtagumpayan po nila ito. Today, from the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day Sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Acts chapter 11, Gawa, chapter 11, from verse 19 to 26. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa mga Gawa, chapter 11, simula po verse 19 hanggang 26. Gawa, chapter 11, from verse 19 to 26. Sa Gawa po, chapter 11, simula po verse 19 hanggang 26. Okay, babasahin ko po. Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit may ilan sa kanila, mga lalaking taga-Cyprus at taga-Cyrene, na dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Griego na ipinangangaral ang Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos
ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at napakaraming tao ang dinagdag sa Panginoon. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong 1 taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao, at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristyano. Okay, today we are going to think about this Act chapter 11 from verse 19 to 26. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin ang patungkol po dito sa Gawa chapter 11, simula po verse 19 hanggang 26. And the title of the today's sermon is Who Can Be Called as a True Christian? At ang pamagat po ng sermon natin ngayon ay sino ang matatawag na tunay na Kristyano. So, according to this passage, if you look at the verse 19, now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as the Phoenicia, Cyprus, and the Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. Kaya dito po sa verse 19, sinabi po, samantala ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban, ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia, na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. As you know well, the Stephen, he was martyred. Yeah. So after that, there was the great tribulation in Jerusalem for the born-again Christians. Kaya gaya po ng nalalaman ninyo, si Esteban po ay naging martir, at pagkatapos po nito ay nagkaroon po ng matinding kapigatian at pag-uusig doon po sa Jerusalem. First, we need to think about why God allowed this kind of the great tribulation to the born-again Christian. Kaya una po, pag-iisipan po natin kung bakit po ipinahintulot ng Diyos ito pong matinding kapigatian sa mga born-again Christian. So if you look at Acts chapter 1, verse 8, but you shall receive when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be the witness to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Kaya kung titinan po ninyo sa Gawa chapter 1 sa verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yes, God already promised the disciples of the Jesus Christ will be the witness to the end of the earth. Opo, ipinangako na po ng Diyos na yung mga alagad po ni Jesucristo, sila po ay magiging mga saksi hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. But if the disciples, they only stay in the Jerusalem, how they can accomplish the promise of God? They will preach the gospel to the end of the earth. Kaya kung yung mga alagad po ni Jesus ay nanatili po sila doon po sa Jerusalem, paano po nila maipapangaral yung ipinangako po ng Diyos doon po sa Jerusalem? At the first time, when the disciples, after they get the salvation, they were sealed by the Holy Spirit, they continue to serve God and also to have a fellowship with the brothers and sisters. Kaya sa unang pagkakataon po, nang matanggap po nila yung kaligtasan, sila po itinataka ng Espiritu Santo at nagkaroon po sila ng pakikisama sa mga brothers at sisters. But God allowed the persecution to the born-again Christian. Ngunit ipinahintulot po ng Diyos yung pag-uusig sa mga tunay na born-again Christian. First, we need to think about is why God allowed this kind of the persecution to the born-again Christian. Kaya una po, pag-iisipan po natin, bakit ipinahintulot ng Diyos yung pag-uusig sa mga tunay na born-again Christian? Because of this persecution, they were scattered in the many different places. Dahil po sa mga pag-uusig po na ito, sila po ikinalat sa iba't iba pong mga lugar. And after they were scattered in the other area, they delivered the gospel to other people. At pagkatapos po na sila po ay maikalat sa ibang mga lugar, nagpasimula po silang ipangaral yung ebanghelyo. But if you read the Bible, at the first time, the disciples, they only preached the gospel to the Jewish people only. Ngunit kung babasahin po ninyo yung Biblia, sa unang pagkakataon, ipinangaral lamang po ng mga alagad yung ebanghelyo sa mga Hudyo. If you look at verse 19, preaching the word to no one but the Jews only. Kaya kung titinan po ninyo sa verse 19, na ipinangaral po nila yung salita sa mga Hudyo lamang. And let's open the Bible, Acts chapter 8, verse 1 or so.
Tingnan din po natin sa Gawa chapter 8 sa verse 1. Act chapter 8, verse 1. Now Saul was consenting to his death. At the time, a great persecution arose against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Kaya sinabi po, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Yeah, at the first time, in the Act chapter 7, there was the persecution. Yeah, and then Stephen, he was martyred. Kaya sa unang pagkakataon po, dun sa Gawa chapter 7, nagkaroon po ng matinding pag-uusig at si Esteban po siya po ay naging martir. That's why, because of this persecution, they were scattered in different places. Kaya dahil po sa mga pag-uusig po na ito, sila po ay ikinalat sa iba't ibang mga lugar. And look at the verse 4, At tingnan po, Act chapter 8, verse 4. at tingnan po ninyo sa mga Gawa chapter 8 sa verse 4. Okay, babasahin ko po. Ang According to this Act chapter 8, verse 4, therefore those who were scattered went everywhere, preaching the word. Kaya ayon po dito sa mga Gawa chapter 8 sa verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangangaral ang salita. So, according to the God's will, they were scattered in different places. And when they were scattered in the other places, they preached the gospel in the place. Kaya ayon po sa kalooban ng Diyos, sila po ikinalat sa iba't ibang mga lugar at kanila pong ipinangaral yung ebanghelyo sa kanila pong mga lugar. So first, we need to think about this. In case of the truly born-again Christian, we need to preach the gospel in any kind of the situation. Kaya sa kaso po na ito, sa kaso po ng mga born-again Christian, kinakailangan po natin ipangaral yung ebanghelyo sa kahit na anumang sitwasyon. Yeah. While they were staying in Jerusalem, of course, the disciples, they preached the gospel. Siyempre po, habang sila po ay nananatili doon po sa Jerusalem, yung mga alagad, ipinangangaral po nila yung ebanghelyo. And because of the persecution, they were scattered in different places. And in that area, the disciples and the born-again Christian, they preached the gospel also there. Kaya nung sila nagkaroon po ng matinding pag-uusig, sila po ay kinalat sa iba't ibang mga lugar at yung mga alagad at yung mga ibang mga born-again Christian ay ipinangaral po yung ebanghelyo sa kanilang lugar. Although there was the persecution from the Jewish people or some other people, but they did not stop preaching the gospel. Kahit na nagkaroon po ng mga pag-uusig mula po sa mga Hudyo, ngunit hindi po sila tumigil sa pangangaral po ng ebanghelyo. If you look at Act chapter 4, the Jewish religious leaders, they stopped the disciples the preaching the gospel. Kaya kung titingnan po ninyo sa mga Gawa chapter 4, yung mga Hudyo, pinigilan po nila yung mga alagad sa pangangaral po ng ebanghelyo. But the disciples, they answered, "For we cannot but speak the things which we have seen and heard." Kaya sa mga oras po na yun, sinabi po ng mga alagad, sapagkat hindi maaring sabihin ang aming nakita at narinig. So that's the evidence of the truly born-again Christian. Truly born-again Christian, what kind of the situation they are facing, it does not matter. No matter how, they will preach the gospel. Kaya ayun po yung ebidensya ng mga tunay na born-again Christian, anuman po yung kanilang kinakaharap, ipinapangaral po nila yung ebanghelyo. And also, we should remember, as like the former Christian, they experienced the trials and the persecution while they were preaching the gospel. Nowadays, it is also same. Kaya dapat po natin tandaan na yung sa mga sinaunang Kristiyano, sila po ay nakaranas sa mga pagsubok at ng mga pag-uusig, parehas din naman po sa panahon natin ngayon. Okay, let's open our Bible. Philippians chapter 1, verse 29. Buksan po natin sa Filipos, chapter 1 sa verse 29. Philippians chapter 1, verse 29. Sa Filipos po, chapter 1 sa verse 29. Verse 29 and verse 30. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang gayon ding pakikipaglaban na inyong nakita sa akin at ngayon nababalitaan ninyo tungkol sa akin. Yeah, here verse 30 says, having the same conflict which you saw in me, and now here is in me. Yes, the former Christians, they also experienced this kind of the trials and persecution while they were preaching the gospel. Kaya yung mga sinaunang born-again Christian, naranasan din po nila yung mga kahirapan at yung mga pag-uusig habang ipinapangaral po nila yung Ebanghelyo. Yeah. As a born-again Christian, if you are really trying to preach the gospel, yes, you may face this kind of the trials and persecution. It is really true. Kaya bilang isang born-again Christian, kapag susubukan mo pong ipangaral yung Ebanghelyo, mararanasan mo rin po yung ganitong mga pagsubok at mga pag-uusig at talagang ito po ay totoo. Unang Pedro chapter 5 verse 9. Sa unang Pedro po, sa chapter 5, sa verse 9, Unang Pedro chapter 5 verse 9. sa unang Pedro, chapter 5, dito po sa verse 9, Okay, babasahin ko po. siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Yeah. Here, resist him steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Yes, born-again Christian, we will have the same the sufferings or same trials while we are having a Christian life. Kaya, opo, tayo po mga born-again Christian, mararanasan po natin yung parehong kahirapan at parehong mga pagsubok bilang mga born-again Christian. So, let's go back to Acts chapter 11. Balikan po natin sa mga gawa, chapter 11. Here, if you look at verse 19, preaching the word to no one but the Jews only. At the first time, the disciples, they only delivered the gospel to the Jewish people. Kaya kung titignan po ninyo sa verse 19, hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo, kaya sa unang pagkakataon po, ipinangaral lamang po ng mga alagad sa mga Hudyo yung salita ng Diyos. So what was the barrier in preaching the gospel? Kaya ano po yung naging hadlang sa pangangaral po ng Ebanghelyo? Because they had the prejudice. Because until that time, even disciples, they only thought preach the gospel to the Jewish people. Kaya nagkaroon po sila ng pagtatangi dahil sa unang pagkakataon po, inaakala po ng mga alagad na ipangaral lamang po nila yung Ebanghelyo sa mga Hudyo. But what was the promise of God? Yeah, according to the Acts chapter 1, verse 8, you shall be witness, right? You shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Ngunit ano po yung pangako ng Diyos? Doon po sa Gawa chapter 1 sa verse 8, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. God promised the gospel will be preached to the end of the earth. Ipinangako po ng Diyos na yung Ebanghelyo ay may papangaral po sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. It is not only the Jewish people, but also other Gentiles also. Hindi lamang po yung mga Hudyo, kundi maging yung iba pong mga Hintil. But at the first time, the disciples and even the apostles, they had a prejudice. They only focused on the Jewish people. Ngunit sa unang pagkakataon po, yung mga alagad, sila po ay nagkaroon ng pagtatangi, nakataon lamang po sila sa mga Hudyo. Yeah, while we are preaching the gospel, it is also same. If we don't have the open mind to any kind of the people, that's not the will of God. Kaya paras din naman po sa pangangaral po natin ng Ebanghelyo, kung wala po tayong bukas na isipan para po sa ibang mga tao, hindi po iyon kalooban ng Diyos. There is no any distinction to God between the rich people and poor people and high people and the low people. Yeah, all the people, they are the same spirit in front of God. Kaya wala pong anumang pagkakakilala sa harapan po ng Diyos, si mayamang tao, yung mga may hirap na tao, lahat po ay pare-parehong may espiritu sa harapan ng Diyos. God already promised in the Old Testament, even the Old Testament, the gospel also will be preached to the Gentiles. Kaya ipinangako din po ng Diyos doon po sa Lumang Tipan na yung Ebanghelyo po ay may papangaral sa mga Hintil.
Isaiah chapter 49, Sa Isaías po, chapter 49, verse 6. dito po sa verse 6. Isaiah chapter 49, verse 6. Isaías, chapter 49, dito po sa verse 6. Okay, babasahin ko po. Oo, kanyang sinasabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin ang iningatan ng Israel, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Yeah, here, I will also give you as a light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth. So even the Gentiles, they will be saved by the grace of God. Kaya po maging yung mga hintil, sila po ay maliligtas ayon po sa biyaya po ng Diyos. So, if you read Acts chapter 10 and chapter 11, we can clearly understand there was the Cornelius, the centurion of the Italian regiment, and he believed in God. Kaya kung titingnan po ninyo sa mga gawa chapter 10 at sa chapter 11, naroon po si Cornelio na isa po siyang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano at siya po ay naniniwala sa Diyos. Yeah, according to the Bible, Acts chapter 10, the Cornelius, he was a devout man and he feared God. He gave alms generously to the people and also he prayed to God always. Kaya ayon po sa gawa chapter 10, si Cornelio, isa po siyang taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Yeah. In the point of the man, yeah, he was really good believer. Yeah, he believed in God and he served God very well. Kaya sa harapan po sa paningin po ng mga tao, siya po ay mabuting mananampalataya at dahil siya po ay naglilingkod sa Diyos. He had a religious zeal, but unfortunately, he was not saved yet. Siya po ay mayroong relihiyosong sigasig, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa po siya ligtas. Here in the Philippines also, many people, they are attending to the church and also they are believing in God. Kaya maging dito po sa Pilipinas, maraming tao po sila po ay dumadalo sa simbahan at naniniwala sa Diyos. They have a religious zeal, At meron po silang relihiyosong sigasig. but unfortunately, they are not saved. Ngunit sa kasamaang palad, hindi po sila mga ligtas. Yeah, Romans chapter 10, verse 2 says, they had a zeal for God, but not according to the knowledge. Ayon po sa Roma chapter 10 sa verse 2, sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kalaman. Yeah, many people, they are believing in God and they are attending to the church, but what's the problem? They are not really saved. Kaya maraming tao po, sila po ay dumadalo sa simbahan at naniniwala sa Diyos, ngunit ano po yung problema? Hindi po sila mga ligtas. Yeah, Cornelius, also same. Yeah, although he was a devout man and he feared God and also he prayed to God always and he helped the poor people, but he was not saved yet. Kaya paras din naman po si Cornelio, kahit na siya po ay masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, naglilimos sa marami sa mga tao, laging nananalangin sa Diyos, ngunit hindi po siya ligtas. So before this story, Simon Peter, he dreamed one dream. God commanded to eat the unclean animals. Kaya bago po mangyari yung kwento na ito, si Pedro po ay nanaginip na inutusan po siya ng Diyos na kumain po ng mga mahayop na marurumi. Okay, let's open the Bible, Acts chapter 10. Buksan po natin sa gawa sa chapter 10. Verse 13, Dito po sa verse 13. and the voice came to him, rise, Peter, kill and eat. But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Dumating sa kanya ang isang tinig, tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Yeah, verse 15, babasahin ko po. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. So that was the dream of the Peter. He dreamed this one.
So it was very strange. At the first time, the Peter, he was not able to understand what does it mean. But later, two men sent by the Cornelius, because the angel appeared in the Cornelius' house and then told them to invite Simon Peter who will deliver the gospel. Kaya sa unang pagkakataon po, si Pedro, hindi niya po nagawa itong maunawaan, ngunit nagsugo po yung dalawang tao kay Cornelio at sa pamagitan po ng anghel ay sinabi po na susuguin niya po si Pedro upang pumunta kay Cornelio. God saw the Cornelius. He was very honest man and he was a devout man. Yeah, he was really good. That's why, in order to save the Cornelius, God sent the angel to the house of the Cornelius and then told him to invite the Simon Peter who will deliver the true gospel. Kaya po yung Diyos, nakita niya po na si Cornelio, siya po ay masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Kaya nga upang siya po ay mailigtas, isinugo po ng Diyos yung anghel sa bahay po ni Cornelio at upang tawagin po si Pedro na ipapangaral po yung tunay na ebanghelyo. Yeah, nowadays it is also same. Yeah, if some people who is very religious, if he does not have the chance to listen to the true gospel, how he can be saved? Kaya pares din naman po sa panahon natin ngayon, kapag yung isang tao po ay mayroong relihiyosong sigasig para sa Diyos, ngunit kung di niya po magkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan yung ebanghelyo, paano po siya maliligtas? Yeah, Romans chapter 10 verse 70 says, right? So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya sinabi po sa Roma chapter 10 sa verse 7, na ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. But if we don't hear the true gospel, how can we be saved? Ngunit kung hindi po natin mapapakinggan yung tunay na ebanghelyo, paano nga tayo maliligtas? Acts chapter 10, Romans chapter 10, Sa Roma po, sa chapter 10, verse 14, 15, dito po sa verse 14 hanggang 15, Romans chapter 10, verse 14, 15. Roma chapter 10, simula po verse 14 hanggang 15, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya na nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Yes, first, in order to believe, they must hear. So, in order to hear, there must be the preacher who will deliver the true gospel. Kaya upang sila po ay sumampalataya, kailangan po nilang makapakinig at upang sila po ay makapakinig, kinakailangan po na magdadala ng ebanghelyo. Yeah, here in the Philippines, many people, they are believing in God, but there are so many people who are not saved yet. Kaya dito po sa Pilipinas, maraming tao po yung naniniwala sa Diyos, ngunit marami po sa kanila ay hindi pa po ligtas. Bible says, John chapter 3, verse 3, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sinasabi po na Biblia sa Juan chapter 3 sa verse 3, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang sang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yes, many people, they do not know what's the real salvation. Opo, marami pong mga tao, hindi po nila alam kung ano po ang tunay na kaligtasan. So, we should know if the disciples, they want to scattered in different areas, like Phoenicia, Cyprus, or other area, if they are scattered, how other people, other Gentiles, they were able to listen to the true gospel. Kaya pag-isipan po natin ito, kung yung mga alagad po ay hindi po ikinalat sa ibang mga lugar, kagaya po ng Phoenicia sa Cyprus, paano po mapapakinggan ng mga hintil yung tunay na ebanghelyo? Okay, let's go back to Acts chapter 11, Balikan po natin sa Gawa, chapter 11. verse 20. Dito po sa verse 20. But some of them, the were men from Cyprus and Cyrene, who went, they had come to Antioch, spoke to Hellenists, preaching the Lord Jesus. Subalit may ilan sa kanila, mga lalaking taga-Cyprus at taga-Cyrene, nang dumating sa Antioquia,
ay nagsalita din sa mga Griego na ipinangangaral ang Panginoong Hesus. Yeah, according to this passage, we can understand some disciples, they preach the gospel also the Gentiles. Who is the Hellenist? They are Gentiles. Kaya kung titingnan po ninyo sa talata po na ito, yung mga alagad, ipinangaral din po nila yung ebanghelyo sa ibang mga hintil at ipinangaral, ayon po, nagsalita po sila sa mga Griego. Yeah, verse 11, verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2:1 Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Yes. So, as our Lord commanded, there was the promise of the Lord. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Kaya kagaya po ng ipinangako ng Panginoon, na ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduduluhang bahagi ng lupa. Yes, apostles and the disciples, they were sealed by the Holy Spirit. And then they boldly preached the gospel to the people. Kaya po yung mga apostol, sila po itinataka ng Espiritu Santo at matapang po nilang ipinangaral yung ebanghelyo sa mga tao. Gospel was started from the Jerusalem first. Kaya yung ebanghelyo po ay nag-umpisa po muna doon po sa And Jerusalem. it was extended to the old Judea and the Samaria and to the end of the earth. At ito po ay nagpatuloy hanggang sa Judea, hanggang sa Samaria at hanggang sa kaduduluhang bahagi ng lupa. As the Jesus Christ, he was resurrected, he commanded his disciples, right? Kaya kung nung si Jesus po ay muling nabuhay, siya po ay nagutos sa kanyang mga Go alagad. therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Teaching them to observe all the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the earth. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na aking inuutos sa inyo, narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yes, Jesus Christ commanded his disciples to preach the gospel. Opo, si Jesucristo, inutusan niya po yung mga alagad na ipangaral po yung ebanghelyo. Yeah, it was not only the Jerusalem, all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kaya hindi lamang po yung Jerusalem, kundi maging yung Judea at Samaria at hanggang sa kalududuluhang bahagi ng lupa. And also, our Lord promised, the Holy Spirit will be with us always. At ipinangako din po ng Panginoon sa atin na yung Espiritu Santo po ay palagi po nasa atin. Yes, as our Lord promised, I am with you always. Kaya gaya po ng ipinangako ng Panginoon, ay ako'y kasama ninyong palagi. Yeah, nowadays, when we get the salvation, we were sealed also, we were sealed with the Holy Spirit. Paras din naman po sa panahon po natin ngayon, nung matanggap po natin yung kaligtasan, tayo rin po ay tinataka ng Espiritu Santo. We believe the Holy Spirit works in us. That's why we can accomplish the great works of God. Tayo po ay naniniwala na yung Espiritu Santo po ay gumagawa sa atin, kaya nga yung nagagawa po natin yung kalooban po ng Diyos. So, do you remember what is the slogan of this year, 2025? Kaya natatandaan niyo po ba kung ano po yung slogan natin ngayon sa taon ng 2025? Ano po? Yeah, power of God that works in us. Ephesians chapter 3, verse 20. Kaya ang pakapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin sa Efeso chapter 3 sa verse 20. We believe the Holy Spirit works in us. That's why continuously the many people, they will be saved by the works of the Holy Spirit. Kaya tayo po ay naniniwala na yung Espiritu Santo po ay kumikilos sa atin, kaya nga po marami pong mga naliligtas sa pamamagitan po ng gawa ng Espiritu Santo. We believe since we started the preaching the gospel here in the Philippines, the Holy Spirit is with us and then work in us. Kaya tayo po ay naniniwala nang una pong ipinangaral yung Ebanghelyo dito po sa Pilipinas, ang Espiritu Santo po ay nasa atin at gumagawa po sa That's atin. why we were able to accomplish the great works of God. Kaya nga po nagawa po nating matupad yung dakilang paggawa po ng Diyos. Yeah, at the first time, our church was very small, only a few members. Kaya sa unang pagkakataon po, yung church po natin ay napakaliit lamang, kakaunti lamang po yung miyembro. But by the works of the Holy Spirit, the church is growing continuously.
Ngunit sa pamagitan po ng paggawa ng Espiritu Santo, yung iglesia po ay patuloy na lumalago. Yeah, as you know well, as you can see our mission map, this year 2025, we came to have 100 churches and now the 54 mission branches. Kaya kung makikita po ninyo yung ating mission map sa taon po na 2025, meron po tayong 100 na iglesia at 54 mission branches. So as we already set our slogans this year 2025, the power that works in us. So we also should accomplish the great works of God through our church. Kaya kung paano po nating nagawang iset yung ating goal ng kapangyarihan ng Diyos ang gumagawa sa atin, dapat din po natin gawin yung ating makakaya na makamit po yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. Let's go back to Acts chapter 11. Balikan po natin sa gawa sa chapter 11. Verse 22, then the news of these things that came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. So these are the disciples who were scattered in that other area. They also preached the gospel. That's why some Gentiles, they were saved. And then Antioch church was started. Kaya po nakarating po yung balita tungkol po sa kanila doon po sa pandinig ng Jerusalem at doon po nag-umpisa yung iglesia po ng Antioquia. That's why the Jerusalem church decided to send Barnabas to the Antioch church. Kaya nga po nagpasya po yung mga taga-Jerusalem na isusugo po nila si Bernabe doon po sa Antioquia. You know, the Antioch church was the first Gentile church. Alam niyo po ba na yung iglesia po ng Antioquia, ito po yung pinakaunang hintil na iglesia. This is the result of the works of the Holy Spirit. Kaya ito po yung resulta ng pagkilos ng Espiritu Santo. So, if you look at the verse 23, what was the teaching of the Barnabas? Kaya kung titignan po ninyo sa verse 23, ano yung naging turo ni Bernabe? Verse 23 and 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2:1 Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso, sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. This is very important messaging. If you look at verse 23, when he came and had seen the grace of God, he was glad, and they encouraged them all that with purpose of heart, they should continue with the Lord. Kaya kung titignan po ninyo sa verse 23, ito po ay napakahalaga. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Yes, the Apostle Paul, he was dispatched by the Jerusalem church to Antioch church. Kaya po si Apostol Pablo, siya po ay sinugo ng mga taga-Jerusalem doon po sa iglesia ng Antioquia. So, what Barnabas emphasized to the Antioch church brethren first? Kaya ano po ba yung binigyan diin ni Bernabe doon po sa mga taga-Antioquia? He encouraged them all that with purpose of the heart, they should continue with the Lord. Kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Yeah, here, with the purpose of the heart. Now, what does it mean? So, if you look at Daniel chapter 1, Daniel also, proposed his heart not to defile with the king's delicacies. Kaya ano pong ibig sabihin nito na may katapatan ng puso? Kung titignan po ninyo sa Daniel chapter 1, si Daniel po, ipinasya niya po sa kanyang puso na hindi niya po durungisan yung kanyang sarili mula po sa mga pagkain ng hari. Since we get salvation, this is very important. We should determine to abide in the Lord continuously. Kaya mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, napakahalaga po na dapat po tayong maging determinado na manatili po sa Panginoon hanggang ng patuloy. Yes, that was the first message of the Barnabas to the Antioch church brethren. Opo, ito po yung naging unang mensahe ni Bernabe doon po sa iglesia ng Antioquia. What the Bible says, John chapter 15, verse 3 and 4,
abide in me and I in you. This is the commandment from our Lord Jesus. Kaya ano po sinasabi ng Biblia sa 1 chapter 15 sa verse 3 hanggang 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, ito po ay utos mula po sa Panginoong Jesucristo. Yeah, since we get salvation, we should abide in the church until our Lord Jesus Christ second coming. Kaya mula po nang matanggap po natin ang kaligtasan, dapat po na tayo manatili sa iglesia hanggang sa ikalawang pagdating po ni Jesucristo. Let's look at Acts chapter 13. Tignan po natin sa Gawa sa chapter 13. Verse 43. Dito po sa verse 43. Acts chapter 13, verse 43. Gawa chapter 13 sa verse 43. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang matapos ang pulong sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at masisipag sa kabanalan na naging Hudyo ay sumunod kay na Pablo at Bernabe na nagsasalita at humihikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Yes, persuaded them to continue in the grace of God. Right? So, actually, this is the same messaging. Since we get salvation, what is the first? What we should do first? Kaya sa katunayan, ito po ay parehong mensahe lamang. Mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, ano po yung una nating dapat na gawin? Yeah, according to the God's word, yes, we should abide in the true church. Ayon po sa salita ng Diyos, dapat po tayong manatili sa tunay po na iglesia. Through the cell group Bible seminar, cell group 11, 12, and the 13, there might be also newly born again brothers and sisters. Sa nakaraan po natin Cell Group Bible Seminar sa 11, 12, at 13, meron po mga bago na naipanganak na muli na mga brothers at sisters. So what we should do first after we get salvation? Kaya ano po yung una po naman dapat nating gawin pagkatapos po ng kaligtasan? First, we should abide in the true church. Una po, dapat po tayong manatili sa tunay po na iglesia. It is very important to understand what is the church since we get salvation. Napakahalaga po na maunawaan kung ano po ba yung tunay na yung iglesia pagkatapos po ng ating kaligtasan. Yeah, yes, we must know what is the church according to the Bible. Dapat po nating malaman kung ano po yung church o yung iglesia ayon po sa Yeah, Biblia. church is not a building. Church is the gathering of the truly born again Christian. Ang church po, hindi po ito building, kundi ito po ay pagtitipon ng mga tunay na born-again Christian. And as the Bible says, church is the body of Christ. At gaya po na sinasabi ng Biblia, ang iglesia po ay ang katawan ni Kristo. And Jesus is the head of the church. At si Jesus po, siya po yung ulo ng iglesia. So, Jesus said, abide in me and I in you. How can I abide in Jesus Christ? Kaya sinabi po ni Jesus, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, paano ba kung makakapanatili kay Jesucristo? When we abide in the true church, we can be connected with Jesus Christ. Kapag tayo po ay nanatili sa tunay na iglesia, tayo po ay magiging konektado kay Jesucristo. When we abide in the true church, we can receive the spiritual supply so that we can grow in the faith. Kapag tayo po ay nanatili sa tunay na iglesia, tayo po ay makakatanggap ng espiritual na panustos upang lumago po sa pananampalataya. So, since we get salvation, it is very important to abide in the church and to continue to serve the Lord. Kaya mula po nang matanggap po yung kaligtasan, napakahalaga po na makapanatili po sa iglesia at maglingkod po sa Panginoon ng patuloy. But as you know well, there are some brothers and sisters, they don't abide in the church. For a while, they are attending to the church. But someday, they are disappeared. Ngunit gaya po ng nalalaman ninyo, may ilang pong mga kapatiran, sila po ay nawawala, hindi po sila nananatili sa iglesia. Sa panandalian, sila po ay dumadalo, ngunit kalaunan sila po ay nawawala sa iglesia. What's the evidence? What is the true evidence of the truly born-again Christian? Ano po ba yung tunay na ebidensya ng isang tunay na born-again Christian? If you are really saved, if you really become the truly born-again Christian, the evidence should be revealed through your Christian life. Kung talagang ikaw po ay naligtas, kung talagang ikaw po ay tunay na born-again Christian, yung mahihayag po ito sa pamamagitan po ng iyong buhay Kristiyano. Yeah. Why many brothers and sisters, they don't abide in the church and they leave the church? Bakit po ba na yung ilang mga brothers and sisters, hindi po sila nananatili sa church at umaalis po sila sa iglesia? Maybe there might be some reason. They have their own reasons.
Marahil po mayroon po silang kanilang mga sariling mga dahilan. But although you have any kind of the reasons, it cannot be excused in front of God. Ngunit kahit na mayroon po kayong mga sariling dahilan, ngunit hindi po ito magiging dahilan sa harapan po ng Panginoon. Because we should look at the Lord, right? We are having a Christian life because of the Lord, our God. Ngunit dapat po natin pagmasdan lamang yung Panginoon, nagkakaroon po tayo ng buhay Kristiyano para po sa ating Diyos. If you look at other people, other brothers and sisters, maybe you will be disappointed. Kaya kung pagmamasan po ninyo, kung titinan po ninyo yung mga brothers and sisters, marahil kayo po ay madidismaya. If you look at your situation or your circumstances, also, it will be hindrance in your Christian life. Kung titinan mo yung mga sitwasyon mo at yung mga nangyayari sa iyo, ito rin po ay magiging hadlang sa iyong buhay Kristiyano. When Peter, he was walking on the water, according to the word of Jesus, at the first time, he was able to walk on the water, right? Because he looked at Jesus. Kaya kung nung si Pedro po ay lumalakad po sa ibabaw ng tubig, inutusan po siya ni Jesus na lumakad po sa ibabaw ng tubig, sa unang pagkakataon po, siya po ay nakatingin lamang po kay Jesus. But when there was the strong wind and then the very boisterous the waves, he was afraid of it. When he looked at the waves, Ngunit nung nagkaroon po ng malakas na hangin at nagkaroon po ng malakas na alon, siya po ay natakot at tinignan po niya yung mga malalakas na alon. yeah, when he looked at the situation and then his circumstances, yeah, he was sinking in the water. Kaya nung tininan po niya yung kanyang sitwasyon at yung mga nangyayari, siya po ay paunti-unting lumubog doon po sa tubig. In our Christian life, it is also same. If you only focus on our Lord Jesus, and you can continue your Christian life. Parehas din naman po sa ating mga buhay Kristiyano, kung kayo po ay nakatuon lamang ng pansin sa Panginoong Hesukristo, kayo po ay magpapatuloy sa inyong buhay Kristiyano. Since we get salvation, yes, we must abide in the church and we must continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Kaya mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, dapat po tayong manatili sa iglesia at maglingkod po sa Panginoon hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Hesukristo. Let's open our Bible. Colossians chapter 1. Buksan po natin sa Colosas sa chapter 1. Verse 22 and 23. Dito po sa verse 22 hanggang 23. Colossians chapter 1 verse 22, 23. Babasahin ko po. Ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilot sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. Here, to present your holy and the blameless above the reproach in His sight. Yeah, when we appear in front of our Lord Jesus, yeah, we should be holy and blameless and without any shame. Kaya kapag tayo po'y humarap sa harapan po ng Panginoong Yesus, dapat po tayong maging banal, walang dungis at walang kapintasan. But if you don't abide in the church, what will happen to you? Huh? You will appear in front of the Lord, you will be very shameful. Ngunit kung hindi pa kayo mananatili sa iglesia, kapag kayo po'y humarap sa harapan ng Panginoon, kayo po ay mapapahiya. And there will be the rebuke from the Lord. At magkakaroon po ng pagsaway mula po sa Panginoon. So since we get salvation, this is very important. We must abide in the church and we continue to serve the Lord. Kaya mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, ito po ay napakahalaga na dapat po tayong manatili sa iglesia at patuloy po na maglingkod sa Panginoon. So what is necessary? Verse 23 says, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and not as moved away from the hope of this gospel. Kaya ano po yung kinakailangan kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig? Yes. Continue in the faith and grounded and steadfast and are not moved away from the hope of the gospel.
Nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Colossians chapter 2, verse 6 and 7 also. Sa Colossus po, sa chapter 2, dito po sa verse 6 hanggang 7. Colossians chapter 2, verse 6 and verse 7. Colossus chapter 2, simula po verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yeah, here verse 6, as you have therefore received Christ, Jesus the Lord. Yes, we received the Jesus as our Savior. Yeah, Jesus became our Savior. Kaya opo, natanggap po natin si Kristo na ating Panginoon, siya po yung ating naging tagapagligtas. So Bible says, work in Him. So what does it mean? Work in Him, work in Jesus. Kaya ano pong sinasabi ng Biblia? Lumakad kayong gayon sa Kanya. Ano pong ibig sabihin na lumakad kay Kristo Jesus? If you look at Genesis chapter 5, there is the story of the Enoch. He walked with God for 300 years. Kaya kung titinan po ninyo sa Genesis chapter 5, naroon po yung kwento ni Enoch na siya po ay lumakad na kasama yung Diyos sa loob po ng 300 taon. And Hebrews chapter 11 says, before Enoch he was taken by God, he pleased God. Kaya sinabi po sa Hebreo chapter 11, bago po kinuha ng Diyos si Enoch, ang Diyos ay nalugod sa kanya. How many years Enoch he walked with God? Kaya ilang taon po na lumakad po si Enoch na kasama po yung Diyos. It is not 3 years. It is not 30 years, right? Kaya hindi po 3 taon, hindi po 30 taon. He walked with God for 300 years. Lumakad po siya nakasama yung Diyos sa loob po na 300 taon. Yeah. Our brothers and sisters, since you get the salvation, how many years you are serving the Lord? Kaya yung ating pong mga brothers and sisters, mula po nang matanggap po ninyo yung kaligtasan, ilang taon na po kayo na lumalakad na kasama yung Panginoon? 3 years? Or 5 years? 10 years? 3 taon, 5 taon, 10 taon? What is important? Since we get salvation, if we have a true faith, this faith should not be changed in any situation. Mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, kung meron po tayong tunay na pananampalataya, ito pong tunay na pananampalataya ay hindi magbabago sa kahit na anumang sitwasyon. Yeah, as the Bible says, we should walk in Him. We should walk with God continuously until our Lord Jesus Christ second coming. Gaya po na sinasabi ng Biblia, lumakad kayong gayon sa Kanya, dapat po tayong lumakad na kasama yung Diyos hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. If you abide in the church, you can receive the spiritual supply, the Word of God. Kung kayo po ay mananatili sa iglesia, kayo po ay tatanggap ng spiritual na panustos na salita ng Diyos. And you will grow in the faith continuously. At kayo po ay lalago sa pananampalataya ng patuloy. And after that, you can be used by God as an instrument of gospel. At pagkatapos po nito, kayo po ay magagamit ng Diyos bilang instrumento ng Ebanghelyo. If you really grow in the faith, yes, you can glorify the name of God and you can be used by God for God's glory. Kaya kung kayo po ilalago sa pananampalataya, maluluwalhati po ninyo yung Diyos at kayo po ay magagamit bilang upang maluwalhati po ninyo yung pangalan ng Diyos. Unang Korinto chapter 15. Sa unang Korinto po, sa chapter 15. Unang Korinto chapter 15, Sa verse unang- 58. Unang Korinto, chapter 15, dito po sa verse 58. Unang Korinto chapter 15, verse 58. Unang Korinto, sa chapter 15, dito po sa verse 58. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah. Here, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yes, this is very important message from the Apostle Paul.
Kaya ito po ay napakahalagang mensahe po mula po kay Apostol Pablo. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Yes, since we get salvation, we must abide in the church and we continue to serve the Lord. Kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Napakalaga po na mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, dapat po tayong manatili sa iglesia at maglingkod po sa Panginoon. Yes. So this was the first message from the Barnabas to the Antioch church brethren. Kaya ito po yung pinakaunang mensahe po ni Bernabe mula para po sa iglesia ng Antioquia. Nowadays it is also same. The Manila Central Church, the brothers and sisters, since we get salvation, we must abide in the church and we should continue to serve the Lord. Kaya para naman po sa panahon natin ngayon, yung ating po Manila Central Church ng brothers and sisters, dapat po tayong manatili sa iglesia at maglingkod po sa Panginoon ng patuloy. Okay, let's go back to chapter 11, Acts chapter 11 again. Balikan po ulit natin sa Gawa chapter 11. Verse 24, Dito po sa verse 24. for he was good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. Yes, Barnabas, Bible says he was a good man and full of the Holy Spirit. He was the full of the Holy Spirit. That's why there was the great works of the Holy Spirit also. Opo, si Bernabe po, siya po ay mabuting lalaki at siya po ay puspos ng Espiritu Santo, kaya nga po nagkaroon po ng mga gawa yung Espiritu Santo. Yeah. As a result, many people were added to the Lord. In Antioch Church, the brothers and sisters, they were saved. Kaya sinabi bilang resulta, napakaraming tao yung dinagdag sa Panginoon, kaya sa iglesia po ng Antioquia, marami po yung mga naligtas. Nowadays, it is also same. After we get salvation, if we abide in the church, we can grow in the faith and we can be used by God. And as a result, the Lord will add the many lost souls. Kaya para naman po sa panahon natin ngayon, kung tayo po ay mananatili sa iglesia at lalago sa pananampalataya, at yung magiging resulta ay ang Panginoon po ay magdadagdag ng mga ligaw na kaluluwa sa Panginoon. And verse 25, then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao, at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Yeah, it was the Barnabas who brought Saul from the Tarsus. Kaya po, si Bernabe po, siya po ay nagtungo doon po sa Tarso upang hanapin si Saulo. As you know well, the Saul, he persecuted the born-again Christians and the churches, right? Kaya po sa katunayan po, si Saulo, inusig niya po yung mga kapatiran at yung mga iglesia. But later, God changed the name from Saul to Paul. Ngunit kalaunan po, pinalitan po ito ng Diyos yung kanyang pangalan mula po sa Saulo at ito po ay naging Pablo. Other disciples, actually, they were afraid of the Saul because he persecuted the church and Christians. Yung mga ibang mga alagad po, sa katunayan, sila po ay takot kay Saulo dahil inusig po niya yung mga kapatiran, yung mga Kristiyano at yung mga iglesia. But Barnabas, he brought Saul and to the Antioch, and then both of them, they taught the brothers and sisters in the Antioch church for 1 year. Kaya, ngunit si Bernabe po, dinala niya po si Saulo doon po sa Antioquia at kanila pong tinuruan yung mga napakaraming tao doon po sa Antioquia. Okay, verse 26, Acts chapter 11, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong 1 taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao, at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Yeah, this is a very important verse. And the disciples were first called Christians in Antioch. Kaya, Christians. They are called first the Christians. kaya ito po ay napakahalagang mensahe, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. As I said, today's the sermon, the title of the today's sermon is, Who can be called as a true Christian? Gaya po ng aking sinabi, yung pamagat po ng ating sermon, sino ang matatawag na tunay na Kristiyano? Nowadays, many people, they will say, after they accept Jesus, they are Christian, they are born-again Christian. Para sa panahon po natin ngayon, maraming tao po yung nagsasabi na tinanggap ko si Jesus at ako ay isang Kristiyano. So we need to think about what is the qualification to be a truly born-again Christian. Kaya kailangan po natin pag-isipan, ano ba yung kwalifikasyon upang maging isang tunay na born-again Christian? Christian is not just the simple name. Kaya yung Kristiyano po, hindi po ito simpleng pangalan lamang. Christian is really valuable and really precious name. Kaya yung Kristiyano po, ito po ay napakahalagang pangalan. How Antioch Church brethren, they could be called as a Christian. Kaya paano ba na yung mga kapatiran sa Antioquia ay sila po ay tinawag na mga Kristiyano? Apostle Paul and Barnabas, they taught the brethren in the Antioch Church more than 1 year. Kaya si Bernabe at si Apostol Pablo, tinuruan po nila yung mga kapatiran sa Antioquia sa loob po ng 1 taon. After that, they were called as a Christian. Pagkatapos po noon, sila po ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Yeah, nowadays, we also need to think about when you get the salvation, of course, we will call the brothers and sisters born-again Christian. Kaya para sinaman po sa panahon natin ngayon, syempre po nang matanggap po natin yung kaligtasan, yung ating pong mga brothers and sisters, tayo po ay tinatawag na mga born-again Christian. But we should remember the name of Christian has a great value and there is very significant meaning. Ngunit dapat po natin tandaan na yung pangalan na Kristiyano, ito po ay meron pong napakahalagang kahulugan. What is the Christian? Ano po ba ang Kristiyano? Christian is the man of Christ, Ang Kristiyano po, ito po ay ang tao ni Kristo. right? In other words, Christ lives in me. Sa ibang salita, si Kristo ay nabubuhay sa akin. That's the true Christian. Yun po ang tunay na Kristiyano. So, it is not enough. Only with the testimony, it is not enough. Your real Christian life should be revealed through your Christian life. Kaya hindi po sapat nasa pamagitan lamang po ng patotoo, kundi sa iyong buhay Kristiyano, ay dapat po na mahayag ito sa iyong buhay Kristiyano. Think about why Apostle Paul and the Barnabas, after they taught the Antioch church brethren 1 year, and after that, the disciples, they can be called as a Christian. Kaya pag-isipan niyo po ito, si Bernabe at si Pablo, sila po ay nagturo sa loob po na 1 taon doon po sa Antioquia, at kalaunan sila po ay tinawag na mga Kristiyano. Antioch church brethren, while they are learning the Word of God, their life was changed, right? And their evidence of the truly born-again Christian revealed through their Christian life. Kaya habang sila po ay natututo doon po sa Antioquia, yung mga kapatiran po sa Antioquia, yung kanila pong buhay ay nabago at sila po ay nagbago po yung kanilang mga buhay doon po sa iglesia na Antioquia. We also need to compare our Christian life. Is it possible to be called as a truly born-again Christian? Kaya kailangan din po natin ikumpara yung ating buhay Kristiyano. Posible ba na ako ay matatawag na isang tunay na Kristiyano? Yeah, some brothers and sisters, they have a testimony. They are saved. Kaya yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay nagkakaroon ng patotoo na sila po ay naligtas. But they don't pray to God. Ngunit hindi po sila nananalangin sa Diyos. Yeah, sometimes, they pray, but not always. Minsan po sila po ay nananalangin, ngunit hindi po palagi. And they don't attend the church in order to listen to the Word of God. At hindi po sila dumadalo sa iglesia upang makinig po ng salita ng Diyos. And also, they are not willing to have a fellowship with the brothers and sisters. At wala po silang pagkukusa na dumala po sa fellowship kasama yung mga brothers and sisters. And also, they don't have any interest to evangelize other lost souls. At wala po silang interes na mag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa.
Can we call them as a truly born-again Christian? Matatawag ba natin sila na mga tunay na born-again Christian? What is the evidence of the truly born-again Christian? Ano po ba yung ebidensya ng tunay na born-again Christian? If we don't have this kind of the actual Christian life, as a born-again Christian, how can be called as a truly born-again Christian? Kaya kung ito po yung kanilang aktwal na buhay Kristiyano, paano natin sila matatawag na tunay na born-again Christian? We should emit the fragrance of Christ through our Christian life. Dapat po ay mapakita yung samyo po ng Panginoong Hesukristo. Let's open our Bible, 2 Corinthians chapter 2. Buksan po natin sa 2 Korinto sa chapter 2. Verse 15, Dito po sa verse 15. verse 14, 15, Sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14, 15. Sa 2 Korinto po, sa chapter 2, simula po verse 14 hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit salamat sa Diyos na siyang lagi nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako, sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. What does it mean? The fragrance of God. Kaya ano pong ibig sabihin ang samyo ng Diyos? Fragrance of Christ. So, through our Christian life, the fragrance of Christ should be revealed. Sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano, yung mabangong samyo ni Kristo po ay dapat po na mahayag. If you look at the drunkard, what kind of the smell? Kaya kung titingnan po ninyo yung mga manginginom, ano po yung kanilang amoy? Yeah, smell of the wine, right? Kaya ito po ay amoy alak. But if you are really born-again Christian, there would be the fragrance of Christ. Ngunit kung kayo po ay tunay na born-again Christian, meron pong mabangong samyo ni Kristo. What about our brothers and sisters? Do you emit the fragrance of Christ through your Christian life? Kaya paano na po ang ating mga brothers and sisters, ipinapakita nyo ba yung mabangong samyo ni Kristo? Even other unbelievers, they admit you are really born-again Christian. Kaya maging ibang mga brothers and sisters, kanila pong inaamin sa kanilang sarili na sila po yung mga born-again Christian. For example, even your friends or some other unbelievers, if they do not know you are truly born-again Christian, that's the really problem. Kaya halimbawa po kung yung ilang mga brothers and sisters ay hindi po nila, ikaw po ay nakikilala na isa kang tunay na born-again Christian, ay meron pong problema. Yeah, we should reveal the God's glory through our Christian life. Dapat po nating mahayag yung kaliwalhatian po ng Diyos sa ating mga buhay Kristiyano. Yeah. Bible says, whether you eat or drink or whatever you do all these things for the glory of God. Sinasabi po ng Biblia, kung kayo man ay kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa kaluluwalhati ng Diyos. 2 Corinthians chapter 3, verse 2 and 3. Sa 2 Korinto po, sa chapter 3, sa verse 2 hanggang 3. 2 Corinthians chapter 3, verse 2 and 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo mismo ang aming sulat na nasasulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao, ipinapakita ninyo na kayo sulat ni Kristo na iniingatan namin, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Yeah. You are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. So you are the epistle. Epistle. What does it mean? When we read the letter, we can understand the heart of the man who wrote the letter. Kaya ano pong ibig sabihin ito? Kapag tayo po ay nagbabasa ng isang sulat, nakikita po natin yung puso po ng tao na nagsulat. That's why, known and read by all men. Yeah? It is also saying, other people all over the world, they will look at our life, and then they will come to know we are really born-again Christians. Kaya sinabi po, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao, pares din naman po
yung mga tao po ay pinagmamasdan po yung ating buhay at kanila pong tinitingnan yung ating pong mga buhay. Antioch Church brethren, after they learned the 1 year, from that time they could be called as a Christian. Kaya yung mga kapatiran po sa Antioquia, pagkatapos po nilang matuto sa loob po ng 1 taon, sila po ay tinawag po na mga Kristiyano. Nowadays, who can be called as a truly born-again Christian? Sa panahon po natin ngayon, sino ba ang matatawag na tunay na Kristiyano? True Christian should please God through our Christian life. Ang tunay na Kristiyano ay dapat na magbigay lugod sa Diyos sa kanyang buhay Kristiyano. Galatians chapter 1 verse 10. Sa Galatia po, sa chapter 1 sa verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Sa Galatia po, sa chapter 1 sa verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Yeah, for do I now persuade man or God? Or do I seek to please man? For if I still please man, I would not be a bond servant of Christ. Apostle Paul said, he did not please man, but pleased only God. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo, hindi po siya nagbibigay lugod sa mga tao, kundi binibigyang lugod niya po yung Diyos. What about our brothers and sisters? Are you pleasing the man or God? Kaya paano naman po ang ating mga brothers and sisters, binibigyang lugod niyo ba yung mga tao o yung Diyos? True Christian will please God through their Christian life. Ang tunay na Kristiyano, sila po ay magbibigay lugod sa Diyos sa kanila pong buhay Kristiyano. 2 Corinthians chapter 5, Sa 2 Korinto po, sa chapter 5. verse 9, Dito po sa verse 9, 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Yes, Apostle Paul also said, this is the reason why he is living in this world. Therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. Kaya ito po yung sinabi ni Apostol Pablo, ito po yung dahilan kung bakit po siya nabubuhay dito sa mundo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Yes. As a born-again Christian, we are living in this world in order to please God. Kaya bilang mga born-again Christian, tayo po ay nabubuhay dito po sa mundo upang bigyang lugod po yung But if Diyos. you only seek the physical things and the material things always, you cannot please God. Ngunit kung palagi mo lamang hinahanap yung mga pisikal at material na mga bagay, hindi mo po mabibigyang lugod yung Because Diyos. Romans chapter 8 verse 8 says, so then those who are in the flesh cannot please God. Dahil sinasabi po sa Roma chapter 8 sa verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. So, true Christian will please God through his life. Kaya po ang tunay na Kristiyano ay magbibigay lugod po sa Diyos sa kanya pong buhay Kristiyano. And who can be called as a true Christian? At sino ba yung matatawag na tunay na Kristiyano? True Christian's faith will never be changed. Ang pananampalataya ng tapat na Kristiyano ay ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman magbabago. Let's open our Bible. Awit 16, verse 8. Buksan po natin sa awit 16 sa verse 8. Awit 16, verse 8. Awit 16, dito po sa verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay.
3, 2, 1. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. I have set the Lord always before me. Yes, this is very important. We have to set the Lord in our Christian life first. Kaya ito po ay napakahalaga. Dapat po nating panatilihin yung Panginoon sa aking buhay Kristiyano palagi. No matter what happened in our lives, our faith should not be changed. We should continue to serve the Lord. Ano man po yung mangyari sa ating buhay, yung ating pong pananampalataya ay hindi po dapat na magbago. Dapat po tayong patuloy na maglingkod sa Panginoon. Hebrews chapter 3, verse 14. Sa Hebreo po, sa chapter 3, sa verse 14. Hebrews chapter 3, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. For we have become partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Yeah, when we get the salvation, we realize what is the real truth. And we must hold this truth until the end. Kaya mula po nang matanggap po natin yung kaligtasan, naunawaan po natin ang tunay na katotohanan at dapat po nating panghawakan ito pong katotohanan hanggang sa huli. If our faith is really true, this faith should not be changed until the end. Kung yung ating pong pananampalataya ay totoo, yung pananampalataya po natin ay hindi po dapat na magbago hanggang sa huli. And one more, true Christian will consider Christ and church rather than themselves. Isa pa po, ang tunay na Kristiyano, isinasaalang-alang po nila si Kristo at ang iglesia sa halip na po yung kanilang sarili. We know the Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Alam po natin dun po sa Mateo chapter 6 sa verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. True Christian will have a priority to the Lord and to the church first. Kaya ang tunay na Kristiyano, siya po ay magkakaroon ng prioridad una po sa Panginoon at sa iglesia. I'd like to ask you, our brothers and sisters, where is your priority in your lives? Kaya gusto ko po kayong tanungin, brothers and sisters, nasaan po yung inyong prioridad sa inyong pong buhay Kristiyano? For yourself or other physical things or material things? Para ba sa iyong sarili? Para ba sa pisikal at material na mga bagay? We should not forget what is the first priority in our life. Hindi po dapat natin kalimutan kung ano po yung unang prioridad sa ating pong mga buhay. 2 Corinthians chapter 8, Sa ikalawang Korinto po, sa chapter 8, verse 4 and 5. dito po sa verse 4 hanggang 5, 2 Corinthians chapter 8, verse 4 and 5. ikalawang Korinto, chapter 8, simula po verse 4 hanggang 5, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Yeah, how the Macedonia church brethren, they were able to join in the offerings, although in the middle of the poverty and very difficult situation. Kaya paano ba nagawa ng iglesia ng Macedonia na sila po ay nagawang makapaghandog o makapagbigay sa kabila po ng kanilang kahirapan? Because we can find the answer, verse 5, and not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. Makikita po natin yung sagot dito po sa verse 5, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi imiligay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. If we can offer ourselves to the Lord truly, it's not difficult to offer other things. Kaya kung tunay po nating maialay po yung ating sarili sa Panginoon, hindi po mahirap na maibigay po yung ibang mga bagay. In other words, if you cannot offer yourself to the Lord,
you cannot offer other things to the Lord. Sa ibang salita po, kung hindi mo po magagawang ialay yung sarili mo sa Panginoon, hindi mo rin po magagawang ibigay yung ibang mga bagay para sa For Panginoon. example, Bible says material things is the very small things, the least. Halimbawa po, yung material na mga bagay, ito po yung pinakamaliit na bagay. If you cannot offer yourself, even though you cannot offer the material things to the Lord. Kung hindi mo po kayang ialay yung iyong sarili, hindi mo rin po magagawang ibigay yung material na bagay para sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Yeah. In other words, if you can offer yourself really to the Lord, you can offer also the material things to the Lord. O sa ibang salita po, kung magagawa pong tunay na maialay yung iyong sarili sa Panginoon, may bibigay mo rin po yung material na mga bagay sa Panginoon. So today, according to this Act chapter 11, we learned about what is the true Christian. Kaya ngayong araw po, natutunan po natin dito po sa Gawa chapter 11, ano ba ang tunay na Kristiyano? Who can be called as a true Christian? Sino ang matatawag na tunay na Kristiyano? I really hope our brothers and sisters can be called as a true Christian. Ako po ay umaasa ng ating mga brothers and sisters ay matatawag po na tunay na Kristiyano. And the evidence of the true Christian should be revealed through your Christian life. At ang tunay na Kristiyano po at ang ebidensya po na tunay na Kristiyano ay dapat na mahayag sa iyo pong buhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this precious opportunity to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng mahalagang pagkakataon na makapakinig po ng iyong salita. Today we have learned who can be called as a true Christian according to Act chapter 11. Ngayong araw po ay natutunan po namin kung sino po ang matatawag na tunay na Kristiyano ayon po sa Gawa chapter 11. We believe we are truly born again Christian. Kami po ay naniniwala na kami po ay tunay na born again Christian. So let us reveal the evidence of the truly born again Christian through our Christian life. Kaya nawa, ihayag po namin yung ebidensya po na tunay na born again Christian sa pamamagitan po ng aming buhay And Kristiyano. also as we learn through the Bible, let us abide in the church and let us continue to serve the Lord until our Lord Jesus Christ's second coming. At gaya po ng aming natutunan sa Biblia, nawa manatili po kami sa iglesia at maglingkod po kami sa Panginoon hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. We are praying for incoming the Lobo Batangas Bible Seminar from January 27. Dinadalangin po namin ang paparating po na Lobo Batangas Bible Seminar mula po sa January 27. Let us have a priority to preach the gospel to the lost souls. Magkaroon nawa po kami ng prioridad na ipangaral po yung Ebanghelyo sa mga ligaw po na kaluluwa. Please be with us and guide us. Pakusap, samahan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.